Nagsimula ang pelikula noong si Jenna at ang kanyang kasintahan ay pauwi pagkatapos maghapunan kasama ang kanilang mga pamilya. Gayunpaman, habang nasa daan, nangyari ang isang nakamamatay na aksidente sa kanilang sinasakyan. Nakaligtas si Jenna na may minor injuries ngunit hindi pinalad ang kanyang kasintahan. Agad na binawian ng buhay ang kasintahan sa lugar na yon, na nag-iwan ng malalim na sugat kay Jenna. Pagkalipas ng 3 taon, nagpapagaling pa rin si Jenna sa pagkamatay ng kasintahan. Hindi siya nakipag-date sa kahit na sinong lalaki dahil sa takot na maiwan ulit mag-isa. Isang araw, inanyayahan siya ng matalik na kaibigan na si Renee upang magpalipas ng oras sa isang cabin sa tabi ng lawa. Tinanggap niya ang imbitasyon at pumunta sa cabin sakay ng speedboat kasama si Renee at ang boyfriend niyang si Michael. Kasama rin nila ang kaibigan ni Michael na si Ian na kamag-anak ng may-ari ng cabin. Habang papunta sa cabin ay nalaman nila ang ugali ni Michael na pagiging likas na mapagbiro, masayahin at parang walang problema. Inaaliw niya ang mga babae. Pagkalipas ng 1 oras, dumating ang grupo sa cabin at nakilala ang tiyuhin ni Ian na si Wade. Naghanda ang huli ng ilang shots bilang welcome drink. Sa isang iglap, nilunok ito ng lahat ngunit magalang na tumanggi si Jenna at pumasok sa loob para inumin ang kanyang gamot. Gayunpaman, pagkatapos makapag-isip, nagpasya siyang huwag uminom ng gamot para hindi mahilo at huwag umasa sa iba. Nang gabing iyon, sa hapunan, sinabi ni Wade sa grupo ang tungkol sa isang lokal na pagdiriwang at ipinahayag na nakakuha siya ng mga tiket para sa kanila. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Ian at ang mga kaibigan na pumunta at magsaya doon. Nang maglaon, habang lumalabas si Jenna para makipaglaro sa aso ni Wade, napansin niyang binibigyan niya ng masamang damo si Michael. Ikinuwento ito ni Jenna kay Renee at ibinunyag ng huli na adik sa pag-inom at paninigarilyo si Michael. Sinabi rin niya na maraming beses na niyang sinubukan na kumbinsihin siya na huminto ngunit ayaw makinig. Pagkatapos ay tinanong ni Renee ang kanyang kaibigan kung siya ay nalilibang at tiniyak ni Jenna na siya ay okay at nagsasaya. Samantala, maagang umalis si Wade para sa pagdiriwang dahil siya ang responsable sa pag-aayos ng mga paputok. Naghahanda rin ang iba upang umalis, ngunit sa sandaling iyon, nakahanap si Michael ng Sana sa cabin. Dahil ayaw niyang palampasin ang magandang pagkakataon, kinumbinsi niya ang iba na maligo muna bago pumunta sa pista. Mukhang hindi komportable si Jenna dito, pero nang pilitin siya ng mga kaibigan ay pumayag din siya. Pagkatapos ay umakyat siya sa itaas upang maghanda para sa sauna. Sa kanyang silid, tinanggal ni Jenna sa kanyang leeg ang singsing ng kanyang yumaong kasintahan at itinabi niya ito kasama ng kanyang mga gamot upang hindi mawala. Pagkatapos, bumaba siya at kumuha ng 2 bote ng tubig bago pumasok sa sauna. Habang umiinit ang silid, sinabi ni Ian sa lahat na si Wade ang mag-isang gumawa ng sauna. Gumagana ang sauna sa pamamagitan ng pagpapainit ng mga bato gamit ang electric oven na siyang nagpapainit ng temperatura sa loob ng mahabang panahon. Hindi nagtagal, pawis na pawis ang lahat kaya iminungkahi ni Ian na pumunta sa lawa para lumangoy. Gayunpaman, sa sandaling sumisid sila sa nagyayelong tubig, nanlamig sila at bumalik sa loob ng cabin. Ang mga lalaki ay pumunta sa kusina upang uminom habang ang mga babae ay bumalik sa sauna upang magpainit. Hindi nagtagal, nalasing si Michael at bumalik siya sa sauna kasama si Ian. Doon, hiniling niya kay Renee na samahan siya sa kanilang silid ngunit tumanggi ito dahil ayaw niyang manatili sa tabi niya kapag lasing siya. Patuloy pa rin niyang pinapagalitan si Michael kaya umalis na lang ang lalaki upang uminom ulit at manigarilyo. Pagkatapos niyang lumabas, ipinahayag ni Renee ang kanyang pagkadismaya sa problema ni Michael sa pag-inom. Binanggit niya na sa tuwing pupunta sila sa isang party, palagi siyang nalalasing at kailangan niyang alagaan siya. Napakabait at maunawain niya noon, pero ngayon nagbago na siya. Gayunpaman, si Ian, na naroon din sa silid, ay sinubukang ipagtanggol at ipaliwanag ang pag-uugali ng kanyang kaibigan. Lalo lang nitong pinatindi ang galit ni Renee dahil napuno na siyang alagaan ng iba. Maya-maya ay nakarinig ang lahat ng malakas na ingay mula sa labas. Sa pag-aalala na baka nadulas at nasaktan si Michael, nagpasya si Renee na tingnan siya. Gayunpaman, sa kung anong kadahilanan, hindi niya mabuksan ang pinto ng sauna. Naguguluhan, sinubukan din ni Ian na buksan ito, ngunit walang tagumpay. Si Jenna ay nagsimulang magpanik at sumigaw ng napakalakas sa takot na may masamang nangyari. Mabilis siyang pinatahimik ni Renee at tinanong kung nakainom na siya ng kanyang gamot ngunit inamin ni Jenna na hindi niya ininom ang kanyang mga gamot dahil sinusubukan niyang mabuhay nang wala ang mga ito. Maya-maya,
ang lahat ay nagsimulang maging desperado at sumigaw sila para kay Michael sa harap ng maliit na salamin na bintana. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming mga pagtatangka, hindi sila nakakuha ng anumang tugon. Sigurado si Ian na binibiro lang sila ni Michael at sa huli ay papakawalan niya sila. Gayunpaman, inihayag ni Jenna na binigyan siya ni Wade ng weed kaya kahit na ito ay isang kalokohan, makakalimutan ni Michael na ikinulong niya sila sa loob ng sauna. Para naman kay Renee, nananatiling neutral siya, marahil ay dahil malapit na siyang maluto sa mainit na sauna. Nang matapos ang tatlo sa kanilang maliit na argumento, tumingin si Ian sa glass window at napansin niyang may nakaharang sa pinto. Iminungkahi ni Renee na basagin ang bintana ngunit ayaw ni Ian na masira ang ari-arian ng kanyang tiyuhin. Iginiit niya na hahanap sila ng ibang paraan upang makalabas, tinitiyak na mayroon silang sapat na supply ng hangin. Binigyang diin pa niya na ang kanilang pangunahing alalahanin ay ang pagtaas ng temperatura sa silid. Pagkatapos ay may napansin si Jenna sa likod ng thermometer at ipinaliwanag ni Ian na ito ay isang thermostat. Gayunpaman, hindi nila maaaring patayin ang init gamit ito dahil ang mga kontrol ay nasa labas ng sauna. Maaari lamang baguhin ang temperatura mula sa labas o kaya naman ay kapag nag-signal ang thermostat sa heater kapag naabot na ang nais na temperatura. Sa makatuwid, pinayuhan ni Ian ang mga babae na huwag galawin ang thermostat. Sa susunod na eksena, biglang sumingaw ang gas at nag-aalala si Ian na ang temperatura sa silid ay unti-unting tumataas. Nawawalan na ng pasensya si Renee kaya kumuha siya ng sandok at sinubukang basagin ang salamin na bintana ngunit hindi ito nagtagumpay. Nang makitang parang nasisiraan na si Renee, sa huli ay nagpa siya si Ian na basagin ang bintana. Gumamit siya ng tuwalya at sandok upang kunin ang nagliliyab na bato mula sa heater. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa tubig upang lumamig bago ito hinawakan at paulit-ulit na hinampas sa bintana. Sa kasamaang palad, ang salamin ay hindi nabasag at ang kanyang kamay ay nagsimulang magdugo. Gayunpaman, hindi siya nawawalan ng pag-asa at patuloy na ginagawa ang lahat ng makakaya. Ang pagsusumikap ni Ian sa wakas ay nagbunga sa huli ng tuluyang mabasag ang salamin na nagpapahintulot na makapasok sa silid ang sariwang hangin. Muli nilang tinawag si Michael sa bintana ngunit hindi pa rin nakatanggap ng anumang tugon. Pagkatapos ay tumingin si Ian sa bintana at naging malinaw na hindi sila ikinulong ni Michael. May hagdan na nakasabit sa pagitan ng doorknob at ng nakataas na plataporma. Gayunpaman, ang mga babae ay nakahinga ng maluwag habang ang silid ay nagiging mas malamig. Gayunpaman, ibinunyag ni Ian na babalik ang heater dahil itinakda nila ang temperatura ng sauna sa 185 degrees kanina, kaya dahil sira ang bintana, hinding-hindi aabot ang sauna sa temperaturang iyon at mananatili ang heater. Nakaisip siya ng isang solusyon, iminungkahi niyang balutin ang bato ng tuwalya at gamitin ito para alisin ang hagdan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang kahusayan at determinasyon, nabigo siya. Habang nauubos ang oras, iminungkahi ni Renee na sirain na lang nila ang thermostat para i-deactivate ang heater, ngunit namagitan si Ian at nagbabala na kung mabibigo ang kanilang pagtatangka, ang temperatura sa loob ng sauna ay maaaring tumaas sa isang mapanganib na 250 degrees. Ito ay humantong sa isang pagtatalo sa pagitan ni Jenna at Renee at habang ang mga babae ay patuloy na nauubos ang kanilang natitirang lakas, si Ian ay nakaisip ng isang bagong ideya. Iminungkahi niya na putulin ang fuse ng isa sa mga ilaw sa sauna, umaasang mapapatay nito ang kuryente ng cabin. Kahit na ang plano ay isang mapanganib, ito ay isang bagay na kailangan niyang subukan. Kaya pagkatapos ng kaunting pag-iisip, inalis ni Ian ang bumbilya at gumamit ng basang tuwalya upang puwersahang sirain ang socket. Layunin niyang pasabugin ang fuse at magdulot ng short circuit. Sa kasamaang palad, nagkamali ang plano at nakuryente si Ian. Nang siya ay bumagsak sa lupa na walang malay, ang mga babae ay sumugod upang tulungan siya. Pero ngayon, mas naging mahirap ang sitwasyon dahil nawala ang ilaw sa kwarto. Sa kabilang eksena, malapit sa lugar ng pagdiriwang, hinayaan ni Wade na maglaro ang kanyang aso habang naghahanda siyang iset up ang mga paputok. Samantala, lumipas ang ilang oras at patuloy na lumalala ang kalagayan ni Ian at ng iba pa. Gayunpaman, bigla nilang narinig ang kahol ng aso ni Wade. Muli silang umasa at sinimulan nilang sumigaw para sa aso. Naririnig ng matalinong hayop ang kanilang mga hiyawan at nalaman na sila ay nasa problema. Kasabay nito, dumating din si Michael at napansin ang balis ang aso. Nang marinig ni Renee at ng iba pa ang kanyang boses, nagsimula silang sumigaw ng malakas ngunit sa sandaling iyon, sinindihan ni Wade ang mga paputok na tumalo sa sigaw ng grupo para sa tulong.
Pagkatapos ay tumakbo ang aso kay Wade at inakay siya pabalik sa cabin. Habang pabalik, nakasalubong nila si Michael at nalaman natin na dahil sa weed kaya bumagsak siya kanina sa couch. Ngayon, nasa ilalim siya ng paniniwala na ang kanyang mga kaibigan ay nagpunta na sa pista nang wala siya. Sabi ni Michael ay nagising na lang siya matapos niyang marinig ang tahol ng aso. Tinanong ni Wade kung pupunta siya sa festival ngunit ibinunyag ni Michael na minsan na siyang pumunta ngunit pinaalis dahil wala siyang dalang tiket. Nang marinig ito, nakaramdam si Wade ng awa kaya niyaya niya si Michael sa kanyang tahanan para sa ilang damo pa. Sa cabin, naubusan ng tubig si Renee at ang iba pa at lalo siyang naiinip. Sa sobrang desperasyon, naghanda si Renee na durugin thermostat gamit ang bato, ngunit hinawakan siya ni Jenna at sinubukan siyang pigilan. Habang nagpupumiglas, aksidenteng natamaan ni Jenna si Renee gamit ang bato sa ulo, dahilan para mawalan siya ng malay. Si Jenna ay agad na nabalot ng pagsisisi at siya ay umiyak habang ipinapaliwanag na hindi niya sinasadyang masaktan ang kanyang kaibigan. Bilang tugon, inilayo ni Ian ang babae na walang malay palayo sa heater at tiniyak kay Jenna na magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, si Jenna ay natatakot at nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag at sinasabing pinipigilan lamang niya si Renee na sirain ang thermostat dahil nauna nang sinabi ni Ian na ito ay magreresulta sa kanilang kamatayan. Ngunit nang magtanong siya kung paano niya nalaman ang tungkol dito, nakakagulat na sinabi ni Ian na nanghuhula lamang siya. Dahil dito natulala si Jenna at sa sobrang galit, siya mismo ang sumira sa thermostat. Bilang resulta, ang kanilang kinatatakutan ay nagkatotoo at ang heater ay hindi inaasahang lumakas. Habang patuloy na tumataas ang temperatura, lalong tumitindi ang kawalan ng pag-asa at panik ni Ian. Sa isang desperadong pagtatangka, nagpasya siyang sirain ang heater gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa kasamaang palad, ito ay naging isang napakasamaang ideya nang siya ay nasunog sa kanyang kamatayan. Kasunod na pumutok ang heater, ngunit himalang nagawang buksan ni Jenna ang pinto sa tamang oras upang mailigtas ang kanyang buhay. Matapos makatakas sa mapanganib na sitwasyon, lumabas si Jenna at nag-hydrate ng sarili. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang silid upang uminom ng kanyang gamot ngunit may isang bagay na hindi tama. Dito niya napagtanto na nasa sauna pa siya at nag-hallucinate lang siya. Samantala, bumalik si Michael sa cabin pagkatapos manigarilyo kasama si Wade dahil wala siyang nakitang sinuman. Nanigarilyo siya at nakatulog sa sofa. Nasa sauna pa rin sina Jenna, Renee at ang patay na si Ian. Hindi nagtagal, nagkamalay si Renee at dinala siya ni Jenna sa bintana upang tulungan siyang huminga ng mas maayos dahil sa pagtagas ng gas. Itinali ni Jenna ang dalawang tuwalya at isinabit mula sa taas upang panatilihing nakatayo si Renee malapit sa bintana. Pagkatapos ay hinanap niya ang pinagmulan ng pagtagas ng gas at tinakpan ito ng sandok bago siya mawalan ng malay. Kasunod nito, dinala tayo sa isang flashback na nagpapakita kung paano nagsimula ang problema. Lumalabas na natisod si Michael kanina sa labas ng sauna, hindi sinasadyang natumba ang ilang bagay. Dahil sa kanyang pagkalasing, hindi niya nilinis ang kalat at iniwan ang hagdan na nakaposisyon sa pintuan, na kalaunan ay naipit sa pagitan ng pinto at ng elevated na sahig, nang tangkain ni Renee na lumabas ng sauna. Sa kasalukuyan, bumalik si Wade at napansin niyang nakulong si Renee sa sauna nang sumilip siya sa bintana. Naalarma, agad siyang nakipag-ugnayan sa mga awtoridad na ipinatawag ang pulisya at mga paramedic. Nang sa wakas ay nailigtas ang mga survivors, napagtanto ni Michael ang kanyang pagkakamali at napaluha sa pagsisisi. Nagtatapos ang pelikula sa loob ng ambulansya kung saan inabot ni Renee ang kamay ni Jenna, naghahanap ng comfort at suporta. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.